Hey, what's up? This is VJ Villafuerte, and if you're planning to take the UPCAT or any other college entrance exam in the future, then this video is for you. Nag-compile ako dito ng mga personal experience ko and also experiences of recent UPCAT takers nitong June 2023 lang para matulungan kayo sa inyong pagre-review. So, to give you a background, I took the entrance exams in UP, Ateneo, and De La Salle University noong 2012, and thankfully naman napasa ko silang lahat. And so I chose to go to UP under the degree program BS in Civil Engineering. And after I graduated, I decided to teach math and engineering topics sa YouTube para na rin makatulong sa mga magtitake in the future. So, hahatiin natin yung video na ito into 3 parts. Part 1 is yung preparation or yung mga tips ko before you start your review. Part 2 naman is habang nagre-review na kayo. And part 3 is yung tips ko kapag ititake nyo na yung actual exam. So, start na tayo sa part 1, preparation. Ano yung mga kailangan yung ihanda before kayo mag-start ng review. And syempre, ang pinakauna dito is kailangan alamin nyo yung actual mechanics ng UPCAT. So, this includes yung kanyang coverage, yung number of items per subject, as well as yung time limit niya, and yung passing criteria. And don't worry kasi kinumpile ko na lahat ng kailangan yung i-review sa isang downloadable PDF. Now, kung gusto nyo makuha yung PDF na yon, you can follow us on Instagram at keepup.live and i-message nyo kami para mabigyan kayo ng PDF file ng UPCAT coverage. Next naman, ano nga ba yung mga subjects na covered ng UPCAT? Historically, 4 lang naman palagi yan. Una is yung language proficiency na may 80 items for 45 minutes. Science na may 45 items for 40 minutes. Math na may 45 items for 55 minutes. And lastly, reading comprehension na may 80 items for 60 minutes. So, a lesser known fact about the UPCAT is that hindi lang yung exam yung basihan sa pag-qualify nyo sa UP. Ito ay minimeasure sa tinatawag nating UPG or University Predicted Grade. So, ano nga ba yung UPG? Ito ay composed of 2 parts. 60% ng UPG is taken from your actual UPCAT score. So, ito yung nakuha nyo sa 4 na subjects ng UPCAT. Pero, 40% ng UPG is taken from your 3 most recent high school grades before you take the UPCAT. So, ito yung final grades nyo sa grade 9, 10, and 11. Meron pang ibang factors na nakaka-affect ng UPG, pero for this video, focus lang tayo sa 2 main components niya. Yung exam score nyo and yung high school grades. Kasi ito yung may pinakamaraming control kayo. So, how do you actually pass the UPCAT? Be one of the top 15 to 17% of all UPCAT takers sa batch nyo. Kasi historically, ganun talaga yung acceptance rate nila. So, bottom line lang talaga dito is score as high as you can. Which brings me to my next tip, and that is to start early. Kahit na grade 7 pa lang kayo, you should already build the habit of studying diligently kasi this achieves 3 things. Una, by studying diligently, nasa-strengthen nyo na yung foundations nyo sa topics na coverage din naman ng UPCAT. So, tandaan nyo, yung topics na covered ng UPCAT are just taken from your lessons sa high school. So, kapag nag-aral kayo ng mabuti ng maaga, hindi na kayo mahihirapan sa concepts ng UPCAT that you will review later on. Second reason is syempre kapag nag-aaral kayo ng mabuti and mataas yung nakukuha yung grade sa high school, this could significantly boost your UPG. Which, if you remember, 40% nun ay based sa high school grades nyo. So, kapag grade 9 na kayo, kailangan nasa isip nyo na technically, ito na yung start ng application ko sa UPCAT. Kasi yung final grade na makukuha mo doon ay makaka-apekto sa inyong UPG. And finally, yung third reason, ito na siguro yung pinaka-important, maganda na as early as now, nabibuild nyo na yung discipline or yung time management skills nyo. Kasi hindi nyo lang siya magagamit sa UPCAT, magagamit nyo rin siya sa inyong career and your overall success in life. So, ngayon pa lang, make the decision to commit. Be consistent at huwag nyo tatanggalin yung goal na yon sa isip nyo. And ang last tip ko before you start your review is be obsessed with getting information. Yung paghahanda sa UPCAT is not just about reviewing yung kanyang coverage, but also gathering data na makakatulong sa inyo so that you know exactly what you are up against. For example, ito lahat ng UPCAT takers and passers per year, and as you can see na if you want to get into UP, kailangan talaga among the top 15 to 17% ka of all takers from your batch.
And you can take this a step further. Tingnan nyo, among the recent passers ng UPCAT, may mga kakilala ka ba doon? Maybe meron kang friends or family na nakapag-take na and nakapasa sa UPCAT. So pwede nyo silang tanungin, baka makapagbigay sila sa inyo ng personalized tips or even makapag-provide ng resources na pwede nyo magamit para makatulong sa inyong pagre-review. Pero kung konti lang or wala kayong kakilala na nag-take ng UPCAT recently, okay lang din kasi pwede nyo namang i-search sa internet yung experiences ng past takers. Sa sobrang daming nagtitake ng UPCAT per year, I'm sure meron kayong masasearch doon na valuable information na makakatulong sa inyo. Pwede rin kayong magtanong or mag-search ng recent trends sa UPCAT. So for example, ano yung mga questions na nahirapan sila? Ano yung mga questions na madalas lumabas? Make an effort to do your research and gamitin nyo sila as you plan your review accordingly. And even yung mga little things, maganda na na-research na natin sila beforehand para hindi na kayo magulat. So this includes yung type of building kung saan kayo mag-e-exam. May aircon ba doon para alam nyo kung magja-jacket kayo or hindi? Nasaan ba yung CR? May mga malapit ba na kainan doon? May parking ba? And even yung weather sa date ng exam nyo so that you know kung magdadala ba kayo ng payong o hindi. Lahat ng mga bagay na yun ay importante rin kasi kailangan ma-eliminate natin lahat ng surprises na pwedeng mag-arise habang nagtitake kayo ng exam. Diba mas madaling mag-exam kung alam na natin kung anong i-expect from start to finish? So, punta na tayo sa second part ng ating video and that is yung mga tips ko habang nagre-review na kayo. Ngayon na alam nyo na yung actual mechanics ng UPCAT, yung passing criteria, and even yung little things. Use all that information to plan out your daily routine. Kailangan din na nakasulat siya and hindi lang nasa isip nyo kasi baka makalimutan nyo rin siya later on. Kailangan din na nakonsider nyo doon yung other commitments nyo tulad ng schoolwork, meron ba kayong chores sa bahay. Lahat ng yun, ilagay nyo sa inyong daily routine para maplano nyo exactly anong oras kayo makakapag-aral. And syempre, i-eliminate na rin natin as much as possible yung social media and other distractions at least before the UPCAT. Noong malapit na ako mag-take ng UPCAT ay limited talaga yung use ko ng social media to schoolwork and communicating with my classmates. So try nyo rin. Kung kaya nyo nga, i-deactivate nyo muna yung social media nyo for a few months and open them again once na tapos na kayo sa exam. Next tip is mag-practice na rin kayo mag-solve within the time limit. So yung UPCAT in general is a time-pressured exam. Kailangan talaga mabilis kayo magsagot or else hindi nyo matatapos yung subject na yon. So, di ba na-mention ko na before yung number of items per subject and yung kanyang time limit? Kung i-compute nyo kung gaano katagal pa pwedeng sagutan ang bawat question per subject, eto siya. Sa language proficiency, kailangan masagutan nyo ang bawat question in 30 seconds. Sa science naman, meron kayong 50 seconds per question. Sa math, binigyan kayo ng 1 minute and 10 seconds per question. And sa reading comprehension, meron kayong 45 seconds per question. So again, kapag nagsasagot kayo ng practice problems, try nyo i-maintain yung ganong speed para hindi na kayo magulat kapag actual UPCAT na. Pero ang pinaka-importanting tip na mabibigay ko talaga sa inyong pagre-review is to apply what works for you. Based sa experience nyo on reviewing for exams, ano ba yung mga best practices na gumagana sa inyo? Siguro ilan sa inyo ay nakakaaral na mas effective kapag may kasama sila or may iilan din siguro na prefer mag-aral mag-isa. Sa lahat ng tips na naririnig or nare-research nyo, kailangan wag nyo lang silang i-follow blindly. Kailangan alam nyo rin na yung specific tip na yon ay nag-fit sa inyong personality at sa inyong study style. And para naman sa last part ng ating video, ito naman yung mga tips habang nag-e-exam na kayo. Number 1 is, sa simula ng exam, sulat nyo na lahat sa scratch paper nyo yung mga mahihirap or complicated na formulas or diagrams para hindi nyo na sila kailangan alalahanin later on. So nakatulong to sa akin nung nag-e-exam ako kasi by doing so, yung mind nyo ay hindi na occupied sa pag-aalala ng mga formulas. Ito na ay focused sa actual na pagsosolve ng mga problems. Number 2 is to pace yourself and be aware of the time remaining per subject. Diba napag-usapan natin kanina kung gaano kabilis nyo dapat sagutan ang bawat question sa bawat subject sa UPCAT. So dapat ganun din yung pacing nyo. And so kapag nakakakita kayo ng question na sa tingin nyo mahirap or matatagalan kayong isolve, skip nyo muna siya. Except sa reading comprehension. Special case kasi yung subject na yon. So, to give you a background din,
Yung reading comprehension kasi sa UPCAT ay may format na bibigyan kayo ng story or reading, tapos sasagot kayo ng 2 to 3 questions about it. And after that, panibagong reading and panibagong set of questions. So for example, kapag binasa nyo yung reading pero hindi nyo pa rin masagutan yung isang question, kapag in-skip nyo siya, may tendency tayong makalimot ng mga details kasi syempre, may bago na tayong babasahin. Mas maganda na sa reading comprehension part ng UPCAT, fresh pa rin sa isip natin yung story para mas accurate nating masagutan yung question. Next, keep in mind nyo na yung UPCAT as a whole is a right minus 1/4 wrong exam. So what do I mean by that? For every correct answer na nakuha nyo sa UPCAT, syempre meron kayong 1 point. Kapag naman leave nyo siya as blank, wala kayong sinagot sa item na yon, 0 points yon. Pero kapag sinagutan nyo yung item at mali kayo, meron kayong 1/4 point na madededuct sa overall score nyo. So knowing that, ano ba dapat yung strategy natin sa pagsasagot? Kahit na right minus 1/4 wrong ang UPCAT, kailangan sikapin pa rin natin na masagutan lahat ng items at wala tayong i-leave na blank kapag ipapasa na natin yung ating paper. So bakit? Statistically kasi, mas malaki yung benefit na makukuha mo sa tamang answer kaysa sa downside niya if ever na mali yung sagot nyo. So for example, let's say sa isang subject may 4 kayong hindi masagutan na items sa UPCAT at manghuhula na lang kayo. Dahil 4 yung choices per question sa UPCAT, statistically pag manghuhula kayo, meron kayong 25% na maitama yung question. So sa 4 questions na huhulaan nyo, siguro makakakuha kayo ng isang tama. Ngayon, kahit yung 3 remaining na questions ay mali, net positive pa rin siya sa score nyo kasi ang computation natin ay 1 for the correct answer minus 3/4 for the wrong answer. So this would still give you a net point of 0.25 points. And lastly, syempre, bring snacks tulad ng chocolate or biscuit kasi if at any time sa UPCAT na gutom kayo, at least meron kayong makakain para ma-replenish yung energy nyo. And that's it. Hopefully nakatulong yung mga tips na na-mention ko sa video na ito. Final note na lang siguro is to take note of the important dates ng UPCAT sa batch nyo. So this includes yung deadline of application, yung actual UPCAT date, and yung release ng results. And as I end this video, gusto ko lang i-share yung favorite quote ko on productivity and success. This is by Jonathan Yabut. Here's the reality. Being inspired doesn't happen every day. You will have days where you just don't want to do anything and yet you need to move. That's when discipline enters the picture. And many times, the disciplined outlasts the inspired. So tandaan nyo, yung success ng isang person is not defined on what he or she can do sa mga araw na inspired siya. Ito ay nami-measure sa kung ano yung kaya niya pang gawin sa mga araw na tinatamad siya or ayaw niya magtrabaho or mag-aral. If nadidiscipline nyo pa rin yung sarili nyo sa mga araw na yon, magandang indicator ito na magiging successful kayo in your career and in life. So, if you like this video, you can subscribe to our channel for more UPCAT tips. Once again, this is VJ Villafuerte. Thanks for watching.